Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is September 12, 2025 and our topic is all about bakit si Kristo ang ating big brother. So our concept is all about Son of God. So yung pamagat na anak ng Diyos ay nagpapakita na si Jesus ay ang walang hanggang anak na Diyos na kapantay ng Ama. So hindi siya nilikha kundi isa sa Diyos mula pa sa simula. So sa pamamagitan niya is natutupad ang plano ng kaligtasan dahil siya lamang ang may kakayahang tubusin ang tao at tayo ay nagiging anak ng Diyos dahil sa adoption, pero si Jesus ay anak ng Diyos sa kanyang kalikasan. So our Bible readings for today is all about John chapter 1 verse 14 ASCD version na nagkatawang tao ang salita at naghapiling namin, napuspos siya ng pagmamahal at katapatan at nakita namin ang kanyang ang kawalhatian ng nag-iisang anak ng Diyos Ama. So, dadako na tayo sa ating teachings. So, yung first teaching is, Jesus is the one and only Son of God. So, siya ang natatanging anak na nagmula mismo sa Ama, hindi sa pamamagitan ng adoption, kundi dahil siya ay Diyos. So, kaya siya ang may kapangyarihang magligtas. Second is, Jesus is our sacrificial and loving big brother. So, iniaalay niya ang kanyang buhay para sa atin dahil mahal niya tayo bilang ating kuya sa pamamagitan ng pananampalataya, ipinakita niya ang tunay na pag-ibig at sakripisyo. And lastly is Jesus' blood secures our adoption into God's family. So dahil sa kanyang dugo, tayo ay tinanggap bilang mga anak ng Diyos. Ang ating relasyon sa Diyos ay ligtas at tiyak dahil kay Kristo. So ngayon down na tayo sa ating application. So yung first application is show gratitude by loving like Jesus. So dapat natin ipamalas ang pag-ibig sa iba tulad ng ipinakita niya sa atin. So syempre, for example na dyan is yung pagtulong sa mga nangangailangan kahit hindi ka hingan ng kapalit. Second is sacrifice for Jesus by offering your best. So, syempre, ibagay natin yung oras, talento natin at lakas natin para sa Kanya. So, dapat gawin natin ang lahat, hindi para sa ating sariling kapahinabangan, kundi para sa kawalatian ng Diyos. And lastly is share Christ without being ashamed. So, syempre, wag tayong mahiya na ipahayag si Jesus sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, or kahit sa kapitbahay natin. So, kahit kasi simpleng kwento ng kabutihan niya sa buhay mo ay malaking patotoo na. So, ngayon na tayo sa ating last part of our discussion. And our discussion talks about to whom will you share the power of the blood of Christ today? So, ibabahagi ko yung kapangyarihan ng dugo ni Kristo sa aking pamilya. Lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. So, gusto ko kasi malaman nila na ang dugo ni Kristo yung naglilinis sa atin sa ating mga kasalanan at nagdadala ng kapatawaran sa bagong buhay. So, sa devotion na ito is natutunan ko na si Jesus ang ating tunay na big brother na nagmamahal at nagsasakripisyo para sa atin. So, dapat natin ito i-apply sa pamamagitan ng pagiging mas maalaga, mas mapagpatawad at mas handang magbahagi ng ebanghelyo sa mga tao sa paligid ko. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil ikaw ang aming Diyos, Kuya, na nagsakripisyo at nagmahal ng lubos para sa amin. Lord, salamat sa iyong dugo na nagbigay sa amin ng bagong buhay at karapatang maging anak ng Diyos. Lord, tulungan mo kami na magmahal tulad mo, magsakripisyo ng aking pinakamabuti at hindi mahiya na ipahayag ang iyong pangalan. Naway maging buhay kaming patotoo ang aming pagbabahagi ng iyong pag-ibig sa pangalan ni Jesus. Amen.